Gising! Edna! Epi! Gising! Oh, Carlos, anong nangyayari? Basta mamaya ako na ipapaliwanag. Magyak na kayo. Gising mo si Epi. Tay, anong nangyayari? Gising! Tara na, alis na tayo. Sa gabing yon, apurang-apura si Carlos itakas ang kanyang pamilya. Nung aalis na sila, bigla na lang bumukas ang pintuan. Alvarez? Saan kayo pupunta? Ha, Carlos? Alvarez, maghulos dili ka. Pag-usapan natin to. Pag-usapan? Nasaan ang pera namin? Uunsihin mo pa kami ni Cardo. Hindi ba, Cardo? Ano akala mo sa amin, Carlos? Basta na lang kaming papayag na ikaw ang makikinabang sa pinaghirapan natin. Cardo, Alvarez, nagkakamali kayo. Mali kayo nang iniisip. Dineposito ko muna sa bangko yung pera natin. Alam niyo namang delikado, di ba? Huwag ka nang marami pang palusot dyan, Carlos. Ibigay mo na lang yung pera namin para hindi kayo masaktan. At subukan mong bunutin yung baril mo, Carlos. Madadamay ang buong pamilya mo. Ano? Yung kaparte namin ni Cardo. Nandun. Kukunin ko lang. Ops. Yung baril mo akin na. Cardo, tignan mo nga itinuturo niya kung totoong nandun. Okay. Nang walang makuha ang dalawang lalaki, binalikan nila si Carlos. Sabi mo nandun, wala naman pala. Alvarez, dineposito ko nga sa bangko. Kilala mo ko, Carlos. Hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Alam mo namang importante sa akin ang pera. Dahil ayokong nagugutom. Ngayon, magpaalam ka na. Wag. Ang sarap mo palang tignan kapag nakikita kang nagmamakaawa. Binaril ng isang beses ni Alvarez si Carlos. Humandusay ito sa sahig at naglawa ang dugo sa loob ng bahay. Kayong dalawa. Kayo nakasunod? Wag po kami. Wag, wala ho kaming kinalaman dyan. Pero kayo makikinabang doon sa pagpapartihan namin kaya dapat na rin kayong putukan. Wag po. Nagawang magtatakbo ng mag-ina sa likod kaya tinugis sila ni Alvarez. Pero nahuli pa rin sila at ibinalik sa loob ng bahay. Pagdating doon, laking gulat ni Epi at ni Edna dahil yung kasama ni Alvarez nilalantakan ang katawan ni Carlos. Tignan nyo kung paano lapain ni Cardo si Carlos. Sarap pala. Sabi ko sa iyo, Alvarez, wala akong tiwala sa kanya. Kaya eto na ang pakinabang natin. Sige, Cardo, ubusin mo ang laman niyan. Si Edna dahil may itsura, matatawag pang may pakinabang ang katawan. Pinagsasaan ito ni Alvarez sa loob ng kwarto. Habang si Epi, walang magawa kung hindi mag-iiyak na lang. At pagkatapos nun, iniwan nila si Epi nang may trauma. Si Edna patay na rin. At si Carlos, halos kaunting laman na lang ang natira. 4 na oras ang lumipas bago malaman ng mga kapitbahay ang nangyari sa kanila. Mabilis namang dumating ang mga pulis at nag-imbestiga. Kinukuhanan ng statement yung bata at sinasabi ang totoong nangyari.
Hindi makapaniwala ang mga pulis na meron pa palang mga ganong tao sa panahon na yun. Siya nga pala, 2007 po ito nangyari. Ayon sa pag-iimbestiga, si Carlos ay matagal ng dawit sa pagbebenta ng pinagbabawal. Si Alvarez at si Cardo, matagal na rin itong under monitoring. Kaya lang sa gabing yon nakalusot sila. At inonse ni Carlos, yung dalawa. Yon ang tinitignan ng mga investigador, na baka raw nang dahil sa onsehan, kaya pinatay si Carlos. Ang hindi maintindihan ng mga investigador, paanong nakain ng dalawa ang katawan ni Carlos? Bagamat hindi naman nagsisinungaling yung bata at nagsasabi ito ng katotohanan. Ang batang si Epi ay nagpalaboy-laboy pagkatapos noon. Takot na rin kasi yung bata umuwi sa kanila. Baka kasi balikan ito ni Alvarez at ni Cardo. Hanggang sa ito ay napadpad sa isang, tawagin na lang natin na doktor. Isang doktor na matanda na. Doktor na lumilikha ng kakaiba. Mabait naman ang doktor na yon. Mabait naman siya sa lahat, lalo na sa bata dahil wala siyang anak. Magandang araw po, Dok. Magandang araw. Mabuti na lang at maaga ka nagising. Dok, unang araw ko po rito sa bahay niyo. Ano po bang tatrabahuin ko? Ang gusto kong mangyari, linisan mo ang aking mga sasakyan at ang aking laboratorio. Tandaan mo, Epi, ang aking laboratorio, wala kang gagalawin kung hindi yung sahig, ha? Opo, Dok. Matanong ko lang po, ano po ba ginagawa niyo dun sa laboratorio niyo? Alam mo, Epi, bata ka pa. Kahit sabihin ko sa'yo hindi mo maintindihan. Alam kong batid mo nakakaiba ang ginagawa ko, pero hindi pa rin ito maintindihan ng isang bata. Sige na, simulan mo na ang paglilinis. Opo, Dok. Habang naglilinis ang batang si Epi, napatingin ito sa isang larawan. Larawan ng isang masayang pamilya. Tinanong ni Epi kung sino-sino mga yun. Ayon sa matandang doktor, asawa niya yung nasa kaliwa, anak niya yung nasa gitna. Tinanong din ni Epi kung nasa na sila. Bigla na lang nalungkot ang mukha ng doktor nang maitanong yon ni Epi. Nako, Dok, pasensya na po kayo. Hindi, ayos lang yon. Magpahanggang ngayon hindi ko pa rin naman makalimutan ang nangyari sa nakaraan. Ano po bang nangyari? Sa palagay ko, hindi nagkakalayo ang kwento ng ating buhay. Katulad mo, yung nanay mo, ginahasa at pinatay. Ganon din ang nangyari sa asawa ko. At yung anak ko naman, hindi rin pinatawad ng mga pumasok sa bahay. Bilang isang doktor na tumutulong at hindi nagpapabayad, akala ko, Epi, maraming taong matutuwa sa akin. Ang hindi ko alam, nang dahil sa inggit na umiral sa isip ng mga taong mapanghusga, nilooban kami habang ako'y wala sa ospital. Katulad ng nanay mo, may itsura din ang asawa ko. Ayan, nakikita mo sa picture. Ginahasa, pinatay, at pagkatapos nun, kinain ng laman. Hindi ba't ganyan din ang kwento mo sa akin, Epi? Kaya nga tinanggap kita rito sa aking pamamahay. Opo, totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro. Alam ko. Nabalitaan ko rin yan, Epi. Ang di ko lang lubos na maunawaan. Ganito na ang panahon. Pero nabubuhay pa pala mga yan. Sa madaling sabi, meron pa palang pagkakataon upang hanapin ko ang mga taong gumawa nun sa aking pamilya.
Epi, tinanggap kita rito, hindi lang basta isang katulong. Tinanggap kita kasi alam kong may namumuo sa isip mo na paghihigante. Epi, makinig ka. Kung kinakailangan natin magsakripisyo ng buhay para maigante ang mga mahal natin sa buhay, gawin natin, Epi. Total, matagal na akong lumilikha ng kakaiba. Total, magpahanggang ngayon hindi pa rin nabubuo ang aking nililikha. Siguro naman, ngayon dumating ka na makakatulong kita at gagamitin natin ng utak mo para mapaghigantian natin ang mga taong gumawa niyan sa ating pamilya. Sa totoo po niyan, Dok, nang mangyari po yun, naisip kong gaganti ako. Ang problema, Dok, paano? Isa lamang po akong batang paslit, palaboy-laboy na walang makain. Kaya po nagpapasalamat po ako nang mapunta po ako rito sa inyo. Epe, sa pamamagitan ko at sa pamamagitan mo, naniniwala akong mahahanap natin ang mga tao na yan. Sige, Dok, magtulungan po tayo. Gamit ang utak ng baliw na doktor at lakas ng pangangatawan ng batang si Epi, nagplano silang lumikha ng kakaiba upang ipangtapat sa mga aswang na kumain sa kani-kanilang pamilya. Bata man noon si Epi, 14 anyos, pero batak ang katawan sa pagtatrabaho sa bukid. Isa nga yun sa nagustuhan ng doktor na matanda na siyang magagamit upang mabuo ang kanyang pangarap. Isang buwan nang lumipas at wala namang nangyari. Normal naman ang lahat hanggang sa isang araw. May bali-balitang may mga nakatakas sa munti. O hindi man sa munti o kung tawagin ay provincial jail. At ang sabi, sa kanilang baryo nagtakbuhan ng mga yun. Kaya nga't nung araw na yon nagkalat ang mga otoridad. Ultimong ang laboratorio ng doktor. Pinasok ng mga pulis. Ano bang hinahanap nyo? May hinahanap kaming mga taong wanted. Baka dito sila tumakbo. Hindi nyo na ako nirespeto. Isa akong doktor. Alam ho namin yun. Kilala ho namin kayo, Dok. Pero, sa oras na mapatunayan namin na kayo ay kumakanlong ng kriminal, hindi kami magdadalawang isip na damputin kayo kahit wala kayong warrant. Mamang pulis, inaabala mo ginagawa namin. Umalis na kayo. Alam mo bang, abala ako sa paglikha ng medisina na para ipanggamot sa mga taong walang lunas. O baka naman gusto mo pa akong hanapan ng permit? Hindi naman ho sa ganun, doktor. Sige ho. Pasensya na ho kayo. Sige, makakalis na kayo. Nagkaroon ng ideya ang matandang doktor. Sinabi nito kay Epi na kung totoo mang doon napadpad ang mga hinahanap na wanted, pagkakataon na raw nila ito. Pagkakataon? Ano pong ibig niyong sabihin, Dok? May naisip ako, Epi. Kung talagang dito sila napadpad at wala namang kwentang buhay nila dahil takas sila sa batas. Ikaw ang huhuli sa kanila. Siya nga pala, may bibigay ako sa iyo mamaya. Ano po yon? Binigyan si Epi ng isang baril. Dahil sa malawak ang likod ng bakuran ng bahay ng doktor, pinagsanay nito si Epi sa paggamit ng baril. 5 araw lang nagsasanay si Epi. Mabilis niya itong nakasanayan hanggang sa isang araw. Habang sila'y bumabiyahe, napansin noon ng matandang doktor na para bang may mga taong nakadapa sa gilid ng kasukalan, kaya't hininto ng doktor ang sasakyan. Bakit po, Dok? Bakit niyo po hininto? Hindi mo ba napansin? May mga lalaking nakadapa doon. 2. Hindi po eh. Sige ganito, bumaba ka, Epi. At kapag nakita mong kahina-hinala ang galaw ng mga yon,
Huwag kang mag-atubili. Barilin mo, ha? Pero, Epe, huwag kang manghinayang sa buhay nila. Sila ang gagamitin nating instrumento para makaganti tayo sa mga taong gumawa ng kalapastanganan sa ating mga mahal sa buhay. Opo. Bumaba si Epi bitbit ang isang 357. Binalikan niya ang kasukalan kung saan nakadapa ang mga lalaki. Nakita niyang walang mala yung isa. Yung isa naman may tama ng bala. Paglapit doon ni Epi, nagulat pa yung isang may tama ng bala. Tinutukan niya ito ng baril at nagtaas ng kamay. Babarilin na sana ito ni Epi, pero hindi niya kaya. Dala ng konsensya at hindi siya sanay sa ganong bagay. Ano ba, Epi? Barilin mo na. Baka mamaya may gamit yan, maunahan ka pa. Pasensya ka na, kaibigan. Wag po. Parang awan niyo na po. May sugat ka pala. Kayo yung hinahanap na wanted, hindi ba? Oho, hindi naman po kami masasama eh. Napagbintangan lang po kami. Ay, ganyan naman talaga ang mga taong nakukulong. Lahat dinedepensa ang sarili nila. Lahat sinasabing wala silang kasalanan. Biktima lang daw sila. Kung talagang biktima kayo, bakit hindi nyo ipaubaya sa korte ang katotohanan? Matalino ang mga judge. Alam nila kung sino ang totoong may sala. Pero mataas na tao ang nagdiin sa amin. Ganito naman po ang hustisya para lang sa mga mayayaman. Ganun ba? Halika rito, may sugat ka. Huwag po. Huwag ka mag-alala. Isa akong mahusay na doktor dito sa bayang ito. Naniwala yung lalaki. Tapos yung kasama niya ay pilit niyang binitbit. Isinama ito ng doktor sa kanyang laboratorio at kunwari gagamutin. Pagdating doon, agad itong tinurukan ng doktor ng pampatulog. Tinanggal ang tamang bala nito sa katawan at tinignan kung may pag-asa pa bang mabuhay yung isa. Dok, anong gagawin natin ngayon sa kanila? Simple lang, Epi. Nakakita na ako ng pagkakataon. Sila ang gagamitin natin. Pero, Dok, di ba aswang ang kalaban natin? Oo, lilikarin tayo ng aswang. Iba't ibang formula ang gagamitin ko na manggagaling pa sa napakalayong kabihasnan. Meron akong mga kakilala roon na sobrang hirap sa buhay at kinakagat ang kahit na anumang sinasabi ko basta sinabi kong kailangan ko ng ganon, kailangan ko ng ganito. Agad silang nagpapadala sa akin. Kahit wala silang ideya kung para saan yon, kapalit ng pera kukunin nila yon. At naniniwala ako, Epi, sa pamamagitan ng mga ito, makakalikharin ako ng aswang na gagawin kong utos-utosan. Sige po, Dok. Halika, tulungan mo kong dalhin sa glass ang mga ito. Opo. Nilubog sa glass ang taong walang malay. Tapos nilagyan ng hingahan. Yung mga katawan nila ay may mga nakaturok na maliliit na karayom pero hindi nilalabasan ng dugo. Tapos may mga nakatugon na maliliit na hos. Dok, sigurado ba kayo dyan? Sigurado na ako rito, Epe. Kunin mo yung bote ron. Madali ka. Opo. Yung boting pinapaabot ng doktor, meron itong laman na gumagalaw sa loob. Naayon sa doktor, ito raw ay galing sa baka na may sakit, kaya kahit patay na'y gumagalaw pa rin ang karne. Nilusak yun ng doktor hanggang sa ito'y maging pinong-pino. Tapos isinama niya kung saan nakababad ang dalawang lalaking mahimbing ang pagkakatulog. Naniniwala ako, Epi, na sa pamamagitan niyan, makakalikha ako ng isang halimaw. Baliw na po yata kayo, Dok. Ano baliw? Sige, sabihin na natin ako'y baliw. Pero manalig ka lang sa akin, Epi. Manalig ka lang sa akin. Hindi lang yon.
sa pamamagitan ng kakaibang bato na binili ng doktor. Naniniwala itong isa raw yun sa makapagbibigay buhay at sa makapagbabago ng katawan ng mga tao upang gawing aswang. Lumipas ang 1 buwan walang nangyari, as in wala. Dumudumi lang ang tubig na pinaglalagyan ng 2 tao. Ay! Malas! Malas, malas, malas! Dok, ano naman po kasing mangyayari dyan? Tumahimik ka! Akala ko ba kakampi kita, ha? Bakit kinokontra mo ko? Dok, kasi po... Kasi ano? Dinudumihan nyo lang po yung tubig Umaamoy nga po. Ano bang magandang gawin? Tama! Tama! Po? Tama. Total. Aswang ang kalaban. Bakit ngayon ko lang naisip ito? Dok, ano ho bang tumatakbo sa isip nyo? Basta! Basta! Umalis sila ng bahay nung araw na yon. Walang ideya si Epi kung saan sila pupunta. Basta't bumiyahe sila ng 12 oras bago sila huminto sa isang lumang bahay. Kumatok sila doon. Nagbukas naman ang isang lalaking matipuno. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin. Sino ho kayo? O tanong, may paglilingkod ko sa inyo. Malita ko ikaw raw si Paul. Oh, ako si Paul. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Isa akong doktor. Doktor na lumilikha ng kakaibang tao. Balita ko, mahusay ka raw na manunugis ng aswang. Kaibigan, hindi kita babayaran para tugisin ang aswang na pumatay sa pamilya naming 2. Ang inihiling lang namin sa'yo, kapalit ng isang damakmak na pera. Bigyan mo ko ng formula. Lilikha rin ako ng isang utosan na aswang para patayin ang mga taong hinahanap namin ng batang ito. Ganun ba? Magkano bang dala mo dyan? 1,000,000 piso, kapalit ng makapangyarihang formula. Basta siguraduhin mo lang na ang formula na yan ay kayang gawing aswang ang isang tao. 1,000,000 piso. Sa panahon na to, napakalaki niyan at maraming mabibili yan. Oo naman. Siguro naman. Kaya mong ibigay sa akin yon. Pero bago yun, nais ko munang malaman kung sino bang nag-repair sa'yo para puntahan ako. Hindi na importante yon. Basta alam ko isa kang mahusay na manunugis ng aswang at alam kong alam mo rin kung paanong lumikha ng aswang. Mahabang panahon na ang ginugol ko para makabuo ako ng isang utosang tao para patayin ang gumawa nun sa aking pamilya. At sana na may nagkakaintindihan tayo. O sige, ganito. Meron ka na bang mga tao? Tao na ano? Na nililikha? Meron. 2 wanted. Nasaan sila? Nandun sa bahay. Pues, itapon mo na ang 2 yun. Ganito ang gawin natin. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo ng Dipolog. Total, ang isa kong kapanalig ay nagpadala ng telegrama sa akin. Ang sabi niya may problema ron sa aswang. Anong gagawin ko ron? Basta sumama ka sa akin. Yung 1,000,000 ha? 1,000,000. Sige. Walang problema. Pumunta sila ng Dipolog. Pagdating doon, nakilala nila ang isang kaibigan ni Paul. Isa pala itong Kapitan Del Barrio. Merong problema sa kanila pagdating sa aswang. 2 buntis na raw kasi ang napatay doon. At ang masama nun
Hindi pinaniniwalaan ng mga otoridad na aswang ang may gawa nun. O Paul, buti naman napunta ka rito. Mabuti natanggap mo yung telegrama ko. Pasensya ka na, kaibigan. Wala kasi akong telepono sa bahay, kaya umaasa pa rin tayo sa makalumang panahon. Siya nga pala, Paul. Sino tong mga to? Isang baliw na doktor at isang batang tagasunod. Magandang araw sa iyo, Kapitan Del Barrio. Ako ay isang dalubhasang doktor. Naririto ako upang kumuha sa iyo ng formula kapalit ng 1,000,000 piso. Anong klaseng formula ho yun, Dok? Formula? Gusto kong lumikha ng taong sunod-sunuran sa akin. Gusto kong gumawa ng aswang. Aswang na susunod sa gusto ko. Dahil papatay ako at ipapapatay ko sa kanya ang pamatay rin sa pamilya ko. Ipatitikim ko sa mga taong yung kung gaano kasakit ang ginawa nilang pagkamatay sa aking anak at asawa. Paul, baliw yata to, Paul. Ba't nagsasama ka ng ganyan dito? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Kapalit ng 1,000,000 piso kung bahala dyan. Hindi nila alam kung anong tumatakbo sa isip ni Paul. Basta't yun ding gabing yon lumakad ito. Umaasa ang Kapitan Del Barrio na mapapatay ni Paul ang nasabing aswang na gumagala sa kanilang baryo. Nag-aantay sila noon ng resulta hanggang sa sumapit ang 2:00 ng madaling araw. Kumatok si Paul sa nasabing bahay ng Kapitan Del Barrio. Gising na gising pa noon si Epi at ang doktor habang ang kapitan ay natutulog na. Pagpasok sa loob, may dalang bitbit na isang malaking bimig na sako si Paul at ibinaba ito sa harapan ng doktor. Ano yan? Anong laman yan? Hindi ba sinabi ko sa iyo na itapon mo na yung 2 katawan ng tao ron sa bahay mo? Oo. Akin na yung braso mo. Bakit? Basta. Binuksan ni Paul yung sako. Ipinasok yung braso ng doktor hanggang sa naramdaman na lang niyang parang may kumagat sa braso niya. Hindi yun binitawan hanggat hindi nalagas ang kaprasong laman ng doktor. Si Epi nung oras na yon napasigaw na lang. Ano bang laman yan? Pagkatapos nito, bibigay mo sa akin ng 1,000,000 piso kapalit ng napag-usapan nating 2. Halika kayo sa likod. Isinama sila sa likod. Pagdating doon, binuksan ni Paul ang laman ng sako at tumambad sa kanila ang isang lalaking mabalahibo. Maitim, mapupula ang mata at nakatali ng lubid. Aswang yan, Dok. Oo, tama ka, aswang yan. Aswang? Teka, hindi ba ikaw ang pumatay sa aking pamilya? Wala siyang kinalaman. Ngayon, doktor, manood ka. Gamit ang napakatalas na itak, pinagtataga ni Paul ang aswang hanggang sa ito'y tuluyan ng namatay. At pagkatapos nun, sinisingil siya ni Paul ng 1,000,000. Nasaan ang 1,000,000? Ano? Naibigay mo na ba ang gusto ko? Naibigay ko na. Hindi ba't galit ka sa kanila? Ayan. Binigay ko na sa iyo ang kailangan mo. Huwag ka nang gumamit pa ng ibang tao. Sarili mo na mismo ang gamitin mo. Bakit? Magiging aswang ka na rin. At lahat ng pag-aaring meron ka, mababaliwala kapag naging aswang ka, pero may gaganti mo naman ang mga mahal mo sa buhay. Hoy, Paul! Wag mo akong pinagloloko, ha? Ano? Magiging aswang ako sa pamamagitan ng kagat noon? Oo. Umuwi na tayo. Natahimik na ang isang baryo sa gawin ng Dipolog matapos patay ni Paul ang gumagalang aswang. Umuwi sila kung saan nakatira ang doktor. Kasama nito si Paul. Ayon kay Paul, yung aswang daw na yon
Natsyempohan niyang nakaukyabit sa isang puno at tila ba nagmamanman sa isang saradong bahay. Ganun ba? Siguraduhin mo lang na magiging aswang ako. Ang isang baliw na katulad mong doktor ay dapat lang din nagiging aswang. Huwag kang mag-alala, doktor. Magiging aswang ka na rin. At ikaw mismo ang maggawad ng ganti sa mga taong pumatay sa iyong pamilya. Sige. Kukunin ko lang ang 1,000,000. Pumunta ito sa bangko. Nag-process ng pera. May mga katanungan sa kanya ang teller pero hindi niya masyadong masagot. Mas nangingibabaw kasi yung kirot ng kanyang sugat na hindi niya dinala sa ospital. Pasinghot-singhot noon ng doktor. Tapos paunti-unting may tumutulong laway sa kanyang bibig. Kung titignan siya, para siyang adik. Nang umuwi ito sa bahay, bit-bit na nito ang 1,000,000. Anong gagawin mo ngayon dyan? Ang perang ito ay galing sa hindi maganda. Ako na may hindi masama ang ugali. Itutulong ko lang ito sa mga nangangailangan. At ikaw, bahala ka na sa buhay mo. Umalis na si Paul nang makuha yung pera. Natira si Epi at ang doktor sa bahay. Isang gabi, nananakit ang sugat ng doktor. Kahit pinatakan niya ito ng iba't ibang klaseng gamot pero tila ba hindi umuubra. Kasabay din nun ang pagsusugat at paglabas ng nakakasulasok na amoy. Epi! Dok, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Epi! Epi! Gulat na gulat ang batang si Epi sa pagpapalit ng anyo ng doktor. Pinagsigawan ng bata. Isa ng ganap na aswang ang baliw na doktor. Noong mga oras na yon hindi ito makakilala, maging ang batang si Epi. Pinaghataw niya. Wala na sa katinoan ang nasabing doktor, kaya't nagtatakbo ang bata. Sa likod nga pala ng bahay ng doktor ay merong malawak na kagubatan. Doon pinili ng bata magtatakbo. Hindi siya tinigilan ng doktor hanggang sa inabutan siya nito. Tatakbuhan mo pa ako? Dok, ako ito si Epi. Nagugutom ako. Nagugutom ako. Akmang kakagatin nito ang batang si Epi nang biglang may humampas mula sa likod ng baliw na doktor. Tumila po nito sa puno at naggulong-gulong. Bilisan mo! Bumangon ka na dyan! Ikaw si Kuya Paul? Oo, halika. Tumakbo silang dalawa at hinabol-habol sila ng baliw na doktor na aswang hanggang sa sila'y makarating sa kabilang baryo. Pagod na yung bata sa kakatakbo. Pero si Paul parang baliwala lang. Pinasan niya ang bata. Malaki man ang katawan ng bata at medyo may katangkaran. Hindi ininda ni Paul hanggang sa nakarating sila sa kabilang bayan. Tandang-tanda ng batang si Epi. Ang bayan na yon ang kanyang nakagisnan. Ang bayan din na yon ang siyang saksi sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Huminto sila sa isang napakadilim na bahagi. Bakit po tayo huminto? Baba ka muna. Nabibigitan ka na ba? Hindi. Aantayin natin ang taong yun. Hindi nagtagal, dumating na ang baliw na doktor. Warak-warak ang damit nito at meron siyang mahabang pakpak. Kakaiba na rin ang itsura niya at halos hindi na makilala. Akala niyo siguro makakatakas kayo sa akin. Anto nang hinahanap mo? Batid noon ni Paul. Yung kubo sa gawing kanan,
sa gawing madilim at hindi mapansin, merong aswang na nakatira doon. Nilakasan ni Paul ang paglalabas ng kanyang presensya at nang maramdaman ito ng nasa kubo, biglang lumabas ang dalawang lalaki. Nakilala ni Epi ang mga yun. Sila nga yung... Oo, tama. Hayaan mo sila maglaban. Oy, may dayo. Tagasang ka, kalahi. Nakakaintindi pa ang dalawang yun. Pero ang baliw na doktor na aswang bigla silang sinugod. Nilabanan ito ni Alvarez at ni Cardo. Kitang-kita ni Epi at ni Paul kung paano gamitan ng baliw na doktor ang dalawa. Hanggang sa nawarak ang katawan ni Alvarez. Si Cardo nung oras na yon nagpalit ng anyo. Ganon din ang itsura nito sa baliw na doktor. Naglaban sila hanggang sa napuruhan ang baliw na doktor. Mamamatay ka na ngayon. Napakalakas noon ng aswang na si Cardo. Habang si Paul at si Epi naroroon lang sa gilid at pinapanood ang susunod na mangyayari. Nagtataka noon si Epi. Bakit hindi sila nakikita ng naglalaban na aswang? Ayon noon kay Paul, hindi sila maaaring makita noon dahil na rin sa napakalakas na sabulag na orasyon na pinakawalan niya sa loob ng kagubatan. Kahit na dihado ang baliw na doktor na aswang, hindi ito nagmamakaawa para sa sarili nitong buhay. Hanggang sa tuluyan na siyang pinatay ng aswang na si Cardo. Napatay na yung doktor. Anong gagawin natin? Huwag ka mag-alala. Papatayin ko rin yan. Lumabas si Paul sa isang malaking puno at mabilis na sinugod ang aswang na si Cardo. Ikaw pala ang pumatay. Sa ama at ina ng batang iyon. Pinagadya ng panahon na magkita kami ng bata para maipaghiganti sila. Kaya pasensya ka na kung sino ka man. Sisiguruhin kong ako ang mananalo sa labanan nating dalawa. Kahit malakas ka pa. Sinugod ng aswang na si Cardo si Paul. Ginagamitan niya ito ng mga matutulis na kuko pero hindi tumatalab. Sa kunat ng katawan ni Paul, nabarag ang ipin ng aswang. Hanggang sa nang sinuntok ito ni Paul, tumilapon siya malapit sa bata. Ikaw, hindi ko makakalimutan yung mukha mo. Oo, ikaw nga yun. May hawak-hawak na pambarog ang batang si Epi, kaya't pinagbabarog niya yung aswang na nakahandusay. Palapit na noon si Paul at sinabi nitong, Hindi tatalab basta-basta yan. Kunin mo ito. Ano ito? Yan ay isang makapangyarihang Antigo de San Benito. Yan ay binigay sa akin ni Nolesto. Lagay mo sa kamao mo. Ibabangon ko yung aswang isasandal ko sa puno. Pagbibirahin mo. Tanggalin mo ang kaluluwa niyan sa katawan. Oho! Sinunod ng batang si Epi ang sinasabi ni Paul. Pinagsusuntok niya ang nakasandal na katawan ng aswang. Maniwala kayo o hindi, habang ginagawa yun ng bata, nakikita niyang parang unti-unti na may humihiwalay sa katawan nito. Hanggang sa sinabi ni Paul, birahin daw niya ito sa lalamunan. Ginawa nga yun ng bata. Gamit ang isang napakalakas na puwersa sa kanan, sinuntok niya sa lalamunan ang aswang na si Cardo. Pagkatapos nun, bumulagta ito at nakita ng bata na parang merong itim na anino ang humiwalay sa katawan ng aswang. Naihiganti ko na sila! Tara na, umalis na tayo. Paano yung mga katawan nila rito? Pagsikat ng araw,
matutunaw ang mga yan kasama ng katawan ng doktor. Umuwi ang batang si Epi kung saan nakatira ang namatay na doktor. Walang ibang tao ron kung hindi siya. Laking gulat na lang noon ni Epi kasi meron palang isinulat na notes ang doktor na kung sakaling ito'y mamamatay, lahat ng pag-aari niya, pera niya sa bangko, sa kanya mapupunta. Naiyak ang bata nang mabasa yon. Pero syempre isa lamang itong last will and testament. Kailangan pa rin ng abogado na mamamagitan. Pagkatapos noon nilisan ng bata ang buong bahay ng nasabing doktor. At doon nagpalaboy-laboy yung bata. 3 buwan siyang palaboy-laboy sa kalsada hanggang sa ito ay muntik ng masagasaan. Kasi pahara-hara ka dyan bata eh. Nagugutom na po ako. Hindi ko na po alam ang ginagawa ko. Pasensya na po kayo. Teka, ano pangalan mo? Mabuti na lang dahil may natitirang lumang ID ang batang si Epi. Nang tignan yon ng nakasagasa sa kanya, nagulat siya dahil ito yung pangalan ng batang hinahanap niya. Hindi makapaniwala si Epi na hinahanap pala siya ng taong yun. Ito pala ang mapagkakatiwalaang abogado ng nasabing doktor. Ipinamana lahat kay Epi ang ari-arian ng doktor. Napakarami niyang nakuhang pera nung mga panahon na yun. Siyempre, hindi naman siya sakim na tao. Kalahati noon ipinamahagi niya sa mga nangangailangan. Dinonate niya sa charity. Tapos nagbibigay din ito sa mga katutubo. Ang kwentong ito pinadala po sa atin ni Epi na sa panahon na ito medyo may edad na. Pero mayaman. Uy! Sana all mayaman! Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakatatapos na tayo ng isang magandang kwento pero maikli lang.